Yan, mahilig kayo sa isda, ibahin natin ang luto ng isda. Siyempre ganitong isda hiniwa, asinan ko muna. Pagka asin, ilagay sa tabi. At hiwain natin tong mga ricado nating ilalagay. Yan. Ang aking mga ricado, pakitingnan na lang. At kumpletos ricados yan. Ganyan ang gawin natin para masarap at maiba ang ating luto. At ito siguro karaniwan natin kinakain sa restaurant. Yan, bihira tayo magluto nito sa bahay kasi nga naman 'di ba mabusisi. Kaya ngayon, try natin magluto sa bahay. Siyempre ginaganto-ganto ko muna ang aking mga sibuyas nga. Dalawang sibuyas kailangan natin dyan. Mayroong maliliit at mayroong yung malalaki. Panoorin nyo kung paano ko ginawa ang napakasarap na pagkain. Pang-ulam natin sa ating tanghalian ngayong araw na ito. Ayan. Hiniwa-hiwa ko na nga. At syempre, ipiprito natin ng konting prito ang ating isda. Huwag natin kalutuin ng tusta ba. Luto siya pero huwag natin tustahin. Ayan mga ganyan. Ayan. Syempre, luto na yung sa kabila. Sa kabila naman. Huwag natin tustahin. Mga ganto lamang. Ayan. Luto naman na siya. Huwag lang natin tutustahin at hindi rin pwedeng i-steam kasi ganito nga ang ating iluluto. At ganito. Margarine nga ang gagamitin natin kasama mantika. Ayan. Butter. Siyempre may bawang at sibuyas din. Kung gusto mong maglasang bawang ang iyong nilutong ganito, didamayan mo ng bawang. At lalagyan natin ng carrots na pangpasarap at para meron din tayong masustansyang gulay. Yan. May carrots, may mga kung ano-ano pang gulay na pampadagdag natin pampasarap at pampalasa sa ating luto. Ayan na nga, siyempre itabi ko muna yon at ito iluluto natin ng konti. Ayan ang sibuyas at bell pepper. Ayan, at itong ating sibuyas na dahon. Siyempre pa luto-lutin ng konti kasi mahirap naman kainin ng hilaw na hilaw yan. Ayan, tayo mga Pilipino kasi ganyan kumain. Takpan natin ng konting-konti lang. Ayan diba? Kasi pag hindi mo tinakpan, hindi magpapantay Ayan, konting lang. Tanggalin natin ito. Siyempre tanggalin natin yan dyan para hindi muna siya masyadong maluluto. Yan ay ating pampasarap din sa, ayan itabi. At gagawa tayo ng sauce, Mariusip. Sauce dito sa ating, ito, ayan nga, may tomato sauce tayo. Kayo kung anong gusto nyong lasa, maalat-alat pa o matamis-tamis. Pero ako, sweet and sour ito mga besh. Ayan, siyempre, kumukulo-kulo na, ilagay mo yung mga pampalasa mo, paminta, asin. Iyan, ating pampasarap mo dyan. Pero yung ating timpla, syempre na sweet and sour, may konting sugar. Kasi may tomato sauce nga yan, medyo maasim na yun. Yun na. Lagyan ko siya ng konting mushrooms na dilata ba. Yan, syempre nagawa ko na. Isasama ko rin dyan para sabay-sabay kong ilalagay dun sa isda na aking pinirito muna. Lasahan mo na lang. Kung ano na, at i-ready natin tong ating paglalagyan. Dito na nga, sasalansanin natin yan. Kunwari na sa restaurant tayo mga besh. Ayan, diba? Huwag lutuin ng masyado ang ating isda para masarap to at matamis-tamis. Siguraduhin mo ring sariwang yung isda. Siyempre, para masarap. Para ka din nasa restaurant na mamahalin, diba? Mahilig ka sa isda. Kaya kung sasawa ka na dun sa mga prito at paksiw lamang, hindi gawin natin ganito. Pasarapin natin yan mga besh. Ayan, diba? Tsansahin mo rin ang iyong sarsa kasi syempre dapat sumakto ang sarsa mo sa iyong mga isda. Ang isda naman natin dyan ay may lasa dahil may asin na nga, kaya dadagdagan na lang natin ng lasa. Ayan, tapos na. Napakasarap na tanghalian mga beshi. Ayan na. Ano pang gagawin natin, diba? Ang kasunod dyan, syempre alam na. Partneran na natin ng kung ano pang maipapartner dyan. Pero okay na to mga besh. Kung kayo na may hindi yayamanin, masarap na yan sa atin, di ba? Ang kanin natin yan, dadagdagan na lang. Baka kasi mapa-only rice tayo nito. Ang sarap.